bakit mahalagang bahagi ng financial planning ang pagkakaroon ng life insurance? Thank you, Sir Randy. So, di ba kalimitan po kasi tayong mga Pinoy o kahit anong nasyon naman siguro, pag nag-iipon tayo ng pera, more of ang iniisip natin, yung mga milestone sa buhay, di ba? Halimbawa, nag-iipon ka para patayo siguro ng bahay, makabili ng property, ng sasakyan. Pero sa buhay po natin, sabi nyo nga, hashtag unpredictable, di ba? Meron pong mga pagkakataon na hindi inaasahan, may mga nangyayari na hindi maganda. Ano pong example ng mga yon? Pwede pong sakit, di ba? O kaya minsan, yung mismong nag-iipon, o maybe yung isa nating family member, ay nagpa-pass away po. Ano naman po yung mga sinasabi ng natin na downside na hindi po pagkakaroon nitong life insurance sa pamilya? Okay po. Actually, sir, ang life insurance, pinaka-urgent po ito na kukuhain ng mga breadwinners, no? So, maaaring mga magulang ito o kaya naman kahit wala ka pang anak, pero kung merong nakaasa sa'yo sa family mo financially, talagang kailangan ito. Kasi kung wala po tayo nitong life insurance, and if may mangyari nga po sa atin, yung hashtag unpredictable nga po na pinag-uusapan natin, di ba? Ang tanong kasi dyan, saan nakukuha ng panggasto sa araw-araw yung mga maiiwan mo? Business natin to. Business natin to. Ayun, magandang gabi mga partners at welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun, magandang gabi po sa inyo. At syempre ngayon po ay, October 2 na, 2025. 2 days after the earthquake nung September 30 na humahabol nung September. Di ba? Anyway, mga partner, kasama ko ngayong gabi si partner Manuel. Magandang gabi po. Magandang gabi ka, partner Randy, at sa ating mga taga-subaybay. At kami po ay kasama nyo ngayong gabi sa Business Natin To. Ako naman si Manuel Recuenco. Aba, may news muna tayo pansamantala, ka-partner Randy. Ka-partner Chris ay medyo busy lang. Correct. Tama ka dyan. Nasa out of town siya. Akala ko nasa Cebu nga din siya ngayon eh. Kaya medyo malayo-layo yung travel ni ka-partner Chris. At ngayon maraming abangan sila sa episode na ito dahil marami tayong pag-uusapan lalo tungkol sa life insurance. Naku, pag-uusapan natin yung ka-partner Randy. Tama ka dyan, partner. Kasi right now, iilan lang ba yung may insurance, di ba? Yun nga. Ikaw, partner, may insurance ka na ba? Yes, ka-partner Randy. Yan naman magandang natin. Much better kung meron na. Oo. Kasi masabi kung kailan ka, di mo alam. Oo di ba? nga eh. Kaya baka yung iba kasi nagdadalawang isip, ano kaya baka ito ay gastusin lamang, dagdag lamang sa gastusin. Pero maganda lilinawin mamaya ng ating panauhin ka, partner Randy. Pero live tayo ngayon sa radyo, sa 1350 sa AM Band, sa Radyo La Verdad. At live din tayo sa Facebook, sa UNTV Radyo La Verdad at sa ating mismong page sa Business Natin To On Air. At sa YouTube naman, sa UNTV News and Rescue, ka-partner Randy. Tama ka dyan, partner, no? Sa mga nakikinig po ngayon, mas lalo sa mga nasa radyo, pwede kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408 kung meron kayong katanungan tungkol sa negosyo. O mas lalo kapag tax, sasagutin natin later. Sigurado. Isa sa mga paborito nating segment yan, ka-partner Randy. At syempre, huwag kalimutan, marami din po kami mga segment para sa inyo. Mamaya may business po kami para sa inyong lahat kasangbahan. So, partner, marami pa tayong pag-uusapan. So, simulan na natin ang Biz News. Biz News. At sa ating Biz News ngayong gabi, kasangbahay sa oras na alas 7:13 ng gabi, 8 billion fund inilaan ng Department of Budget and Management para sa mabilis na ayuda sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. May ulat si Cecil Alabata Cruz.
Inanunsyo ng Department of Budget and Management na aktibo na ang 8 billion Quick Response Fund para sa agarang tulong sa mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, handa nang gamitin ang pondo ng iba't ibang ahensya gaya ng DSWD, DPWH at OCD para sa relief at rehabilitasyon. Sa ngayon hindi pa tiyak kung sapat ang pondo, ngunit may nakalaan pang calamity fund para sa mas malawak na pangangailangan. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Magandang balita yan para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu at maraming salamat Cecil Alabata Cruz. Tama ka dyan, partner. Actually, mukhang 72 na namatay na, partner, sa mga nakikita ko sa news. Naku, at maraming nasaktan na mga kababayan natin dyan sa Cebu. Meron pang ginagawang kasalukuyan ay ginagawang retrieval operation para dun sa mga naapektuhan. Grabe talaga pag lindol ang... yan lang kasi ang isa sa mga kumbaga pangyayari sa kalikasan na hindi na-forecast talaga, kapatid Randy. Kaya naghahanda ang mga bansa tulad natin, ang Japan, na talagang laging dinadalaw ng lindol. Ang bagyo, okay lang kapatid Randy, na-forecast yan, isang linggo pa kung maaari. Yes. Meron na tayong forecast yan. Kaya ang lindol... Ito, wala eh. Wala talaga. Kaya magandang ginagawa sa like dito sa amin sa atin sa office, dito sa UNTV, sa iba pang mga company ng BMPI. Talagang ginagawa namin yung drill, earthquake drill. Alam namin kung saan tatakbo dito kapag may lindol na or kapag kasulukuyang nangyayari, alam namin kung saan kami tatago at tatakbo palawas, kapatid Randy. Ang problema, partner, kasi dito sa Manila, lahat ng mga companies may earthquake drill. Karamihan, di ba? Mas lalo yung mga malalaki. Yeah. At sa MMDA, nag-earthquake drill din. But sa probinsya kasi walang earthquake drill, di uso. Yan di ba? lang. Oo nga pala, no? Totoo. Yung pala. So, sa mga provision, hindi pa ginagawa mga earthquake drill. So, sana panahon na, kapatid Randy, na iseryosohin yung mga drill na ganyan. Kasi, ang lindol kahit sa panig pwedeng tumama sa Pilipinas. Correct. Yes. Mas lalo yung mga sa probinsya, di ba? Tignan mo, ito probinsya. Yes. Tinamaan. Hindi na alam dahil natutulog nga sila. Alas 10 ng gabi. Biglang lumindol. O hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Magugulat ka lang pagising mo. Naku, saan na ba ako pupunta? Lumilindol na, di ba? Oo, kaya talagang dapat ay prepared ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno sa paalala patungkol sa lindol. Actually, partner, napapanahon yung topic natin ngayong gabi dahil nakaangkla dyan yung pag-uusapan natin dyan. Yan ang maganda gabi. dyan. Kapatid Randy, sigurado yung marami tayong matututuhan with our special guest. Maya-mayang konti lang, kapatid Randy. Yes. So, mga partner, break muna tayo, partner. So, magbabalik muna ang kasanggan ninyo sa negosyo, ang Business natin to. Business natin to. Business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Pagtulong sa mga kapuspalan, pangunahing advokasya
ng MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Papasalamat ako dahil pumunta kayo dito at marami kayong natutulungan na kagaya ko. Maraming salamat po sa Serbisyong Bayanihan. At dahil marami po kayong natulungan. Isa po ako sa mga natulungan nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming barangay. Dahil marami kayong natulungan. Serbisyo Publiko, hatid ng UNTV, Radyo La Verdad, 1350. Mahalagang paalala para sa mga kaibigang motorista sa pagparada ng inyong mga sasakyan. Ang mga national roads ng Metro Manila ay idineklara ng MMDA na no parking zone. May kaukulang parusa ang lalabag dito. Saan pa bawal pumarada? Bawal pumarada sa mga pangunahing kalsada kung ito ay malapit sa intersection at palikong kalsada. Kung ito ay malapit sa entrance at exit ng fire station at ospital. Bawal ding pumarada sa sidewalk, tulay at iba pang lugar na may no parking sign ng MMDA. Maiiwasan ang abala kung susunod at makikinig sa aming paalala. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Ikonsulta mo usaping legal at medical tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mahalagang paalala para sa mga kaibigang motorista. Ang Anti-Destructive Driving Act ay ipinatutupad na sa Metro Manila. Sa batas na ito, ipinagbabawal ang paghawak at paggamit ng anumang gadgets habang ikaw ay nagmamaneho. Sa ganitong paraan, mas maiiwasan ang aksidente dahil ikaw ay nakafocus lang sa pagmamaneho. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Business natin to. At nagbabalik ang programa, Business Natin To. Ayun. Para sa mga partner natin na nakikinig, gamit ang radyo, maaari po kayo mag-text or tumawag sa aming mobile number na 0997-824-9408 kung may tanong or suggestion o reaction sa ating topic ngayong gabi. Partner Manuel. Yes, kapartner Randy, pwede rin sa Facebook. Huwag kalimutan, i-follow po kami at i-share ang aming Facebook Live broadcast sa Business Natin To On Air. Yan po ang aming page. At on YouTube naman, sa aming live sa YouTube, yan po ay UNTV News and Rescue. Kapartner Randy. Tama ka dyan, partner, no? Partner, gaya ng pinag-usapan natin kanina, no? Unpredictable talaga ang Lindol. buhay ng isang tao. So, Pati Lindol, sorry ha. Lindol. Yeah. Actually, dalawa yan. Unpredictable. Yeah. Unpredictable yung yung earthquake. Disaster. Unpredictable din yung mga natin, misis natin. Tama ka dyan. Tama. Pabor ako dyan. Anyway, no. So pag-uusapan natin ngayong gabi na partner sa sa topic na sa segment na Business on Demand, yung tungkol sa insurance. Yan. So napisa mo na kanina partner yung life insurance na anong kagandahan, dapat secured ka, dapat prepared ka gaya ng kapag kapag may ganitong mga calamity, di ba? Yes. Dapat prepared ka. Oo, hindi mo rin talaga alam. May maiwan ka. Kung ang mga sasakyan nga, may mga insurance tayo ng sasakyan. Lalo pa naman ang ating mga sarili, kapadre Randy. Okay. Mas lalo pa tayong mga taon na tayo. Oo. Dapat insured tayo dapat. Oo. Right. Anyway, so pag-usapan na natin yan sa segment na Business on Demand. Business on Demand.
tuwing unang linggo ng buwan ng Oktubre, ipinagdiriwang ng ating bansa ang Life Insurance Consciousness Week. Ito yung under proclamation number 1059 nung taong 1997. Ang life insurance ay hindi lamang isang pulisiya, kundi ito rin ang nagsisilbing pangangalaga sa pinansyal sa kinabukasan ng isang individual o pamilya. Partner Manuel. Yes, kapartner Randy, kaya naman upang mas maunawaan natin ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng life insurance at paano nito mapoprotektahan ang pinansyal na kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay, makakasama natin live ang isa pong digital content creator. Aba, content creator siya, kapartner Randy. Ibig sabihin, sikat ito sa social media. At dagdag pa dyan, siya po ay financial advisor from Sun Life Philippines. Aba, and eto pa, awarded Platinum by the Life Insurance Marketing and Research Association or LIMRA under International Quality Award. Aba. And eto pa, licensed insurance agent and SEC certified investment solicitor. Cool. And member Macaulay Club and MDRT, and also founder ng The Savvy Pinay. Walang iba, let's welcome to the program sa business natin to si Miss Bea Pelayo Laderas. Thank you po, Sir Manuel, for that intro, and Sir Randy, thank you po for inviting me. Magandang gabi po, Ma'am Bea. Good evening po sa inyo and sa viewers po. Kamusta po? Kamusta po ang inyong dyan? Buhay-buhay. Okay naman, maulan lang, sir. Talagang totoo yung sinabi nyo na minsan hindi mo talaga masabi, no? Kagaya nitong ulan, parang kakatapos lang po ng bagyo, parang may paparating na naman, no? Oo, at may bagyo nga talaga. Si Paulo, nasa ngayon? Dadaanan ng North Luzon na naman, itong Paulo. Kaya talagang hindi maganda ang panahon dito sa Pilipinas, lalo na sa may part ng Luzon. Unpredictable, sabi niya kanina. Sabi ko kanina. Dapat pala hashtag natin ngayon, unpredictable, pati buhay. Unpredictable. Anyway, Ma'am Bea, ito na, simulan natin yung interview proper natin. Ito, first question ko, Ma'am Bea, bakit mahalagang bahagi ng financial planning ang pagkakaroon ng life insurance? Thank you, Sir Randy. So, di ba kalimitan po kasi tayong mga Pinoy o kahit anong nasyon naman siguro, pag nag-iipon tayo ng pera, more of ang iniisip natin, yung mga milestone sa buhay, di ba? Halimbawa, nag-iipon ka para makapagpatayo siguro ng bahay, makabili ng property, ng sasakyan, o kaya para sa may mga anak, yung college ng anak nila, o kaya negosyo, nag-iipon para sa pangkapital. Pero sa buhay po natin, sabi nyo nga, hashtag unpredictable, di ba? Meron pong mga pagkakataon na hindi inaasahan. May mga nangyayari na hindi maganda. Ano pong example ng mga yon? Pwede pong sakit, di ba? O kaya minsan, yung mismong nag-iipon, o maybe yung isa nating family member, ay nagpa-pass away po nang hindi natin inaasahan. Okay, so sa mga ganitong scenario po, doon talaga po mapasok yung life insurance. Kasi kahit po meron tayong kamag-anak na nagkaroon ng malalang sakit o kaya nag-pass away po, kung merong life insurance yung taong yun, hindi po tayo masyadong maaapektuhan financially. So yung mga goals po na pinag-iipunan natin, hindi sila apektado masyado. Ayun po. Yun. Kung baga, pati mga, kasi may mga savings tayo dyan, kapartner Randy at Ma'am Bea, nagagalaw tuloy na hindi naman pala talaga dapat sa ganung sitwasyon, na hindi natin inaasahan. Yes, kapartner Randy, may follow-up question ka. Go ahead, kapartner Randy. May follow-up question ako. Kasama ba dito yung yung kapag yung mga estate planning dito sa financial planning na sa life insurance? Okay, good question po, sir. No, actually, sir, yung estate planning,
parang napansin ko pag nakikipag-usap po ako sa mga kliyente, hindi po sila masyadong familiar dito. So maganda na rin na na-bring up itong topic dito po sa ating discussion. So tayo nga po, na-mention ko, marami sa atin, ang goal natin sa buhay, di ba, makapagpundar, makabili ng mga ari-arian, dahil gusto natin itong maipamana sa susunod na generation, sa mga anak at mga apo natin. Pero ang hindi po alam ng karamihan, hindi po porket nabili mo yung mga properties na to o yung mga assets na to, automatic ay mapupunta sa mga anak. Meron po tayong kailangang isettle o bayaran na estate taxes po, no? So maganda i-consult po yan with a lawyer at saka accountant para sa mga detalye. Pero definitely po, ang life insurance nakakatulong dito. Kasi kahit po yung inyong mga anak ay hindi ganun kalaki yung kanilang savings o pera, they will be able to afford, no, the estate tax para mabayaran po nila yon at para mapunta sa kanila yung mga assets and properties na pinaghirapan ninyo. Yun. Ayun. Maliwanag yun. At sabi mo nga, Ma'am Bea, ikonsulta yan sa mga lawyer at sa CPA. Yan pong katabi niyo sa screen, CPA po yan. Kaya maraming alam yan tungkol dyan at makukonsulta natin yan Miss Bea. Ngayon may tanong naman po ako. Ano naman po yung mga sinasabi natin na downside na hindi po pagkakaroon nitong life insurance sa pamilya? Okay po. Actually, sir, ang life insurance, pinaka-urgent po ito na kukuhain ng mga breadwinners, no? So, maaaring mga magulang ito o kaya naman kahit wala ka pang anak, pero kung merong nakaasa sa'yo sa family mo financially, talagang kailangan ito. Kasi kung wala po tayo nitong life insurance, and if may mangyari nga po sa atin, yung #unpredictable nga po na pinag-uusapan natin, di ba? Ang tanong kasi dyan, saan nakukuha ng panggasto sa araw-araw yung mga maiiwan mo na family members? Di ba? Kasi ikaw yung breadwinner eh. So sa'yo nang gagaling yung pera, sa'yo nang gagaling yung income. Paano na kung nawala po yung kumikita? Diba? So, kung meron pong life insurance, yung breadwinner ng pamilya, kung may mangyari man po sa kanya, hindi po maghihirap financially yung mga maiiwan. Of course, masasaktan, diba? Merong emotional, mental, and psychological na stress or damage. Pero yung financial, kahit papaano, maiibsan po natin. Alright. Napakagandang paliwanag yun ni Ma'am Bea. Yes, Kapartner Randy. Ayun. Ito, kasi right now, Ma'am Bea, kapag sinabing life insurance, sa akin sa mga nakikilala ko, expense daw siya. Hindi daw siya investment. Mga misconception, di ba? But mas lalong nakaka-discourage kasi ang mahal kasi ng isang life insurance. Imagine mo 5,000, 10,000, namamahala na yung mga kababayan natin. But ano ba ang totohanan ba to? Expense ba to or investment talaga ba? Okay. Actually, sir, una po muna yung dun sa pricing, no? Isang common misconception kasi, ay pangmayaman lang yung insurance. Yun nga po, di ba? Kasi parang nasa 5K, 10K. Pero in reality po, Sir Randy, napakarami pong iba-ibang klase ng life insurance. Meron po tayo dyan for as low as mga 5,000 a year. Makakakuha ka na po ng insurance. So, hindi naman po kailangan na sobrang laki ng ating ilalabas. Ang maganda po is makikipag-usap tayo with mga licensed na insurance advisor para makita natin yung different options natin. And yung question naman po, is this an investment or an expense? Ako po bilang isang advisor, I would always say po na totoo naman, this is an expense. No? Kumbaga, kagaya po siya ng ating mga bills na binabayaran buwan-buwan, di ba? Kagaya ng kuryente, tubig, cellphone load, di ba? Internet. Parang ganun lang naman din po, no? Pero, ito kasing expense na to, yung insurance,
Ang kapalit naman nito, kung merong mangyari sa atin, ay di hamak na mas malaki talaga. No? Another misconception lang din po na gusto ko sanang i-take itong opportunity na to. Papalit kasi yung salitang insurance tsaka investment. Ngayon yun po yung gusto din naming maiwasan, no? Kasi yung investment po, typically yan po yung mga konektado na nga sa mga stock market, sa mga bonds, no? Pero po ang insurance, hindi po talaga siya ganon. Kami po ay under ng insurance commission. Meanwhile po, yung mga investments, kadalasan ay under po ng SEC or ng Securities and Exchange Commission. So, yun lang din po. Insurance ay isang protection product na ang pinaka primary purpose po ay risk management. Kung may mangyari po na negative scenario or negative event sa buhay ng tao, doon makakakuha ng financial aid o ng pera. No? So hindi po ito para sa pagpapalago ng pera, hindi po ito sa pag-iipon. No? So it is a different purpose po. Yun. Salamat sa paliwanag na yun. At yes, Kapartner Randy, I know may iba ka pang katanungan. Akala ko ikaw. Ako na ba? Sige. Ito, gusto ko naman, kasi nabanggit na ni Ma'am Bea yung nakakapagpa-discourage dito sa mga tao na kumuha ng life insurance. Meron pa ba mga, kumbaga ay misconception na maidadagdag kayo para ma-discourage ang tao sa life insurance o magkumuha nito? At totoo ba na ang life insurance ay para sa mga matatanda na o mga senior o kaya yung may pamilya lang? Ma'am Bea. Okay, thank you po Sir Manuel. Actually sir, sa edad po, yung mga matatanda na or senior, sa totoo lang kung ngayon sila kukuha, napakamahal na po ng presyo ng life insurance. So ako mas ma-encourage ko kung mas bata pa po, habang maaga pa, mas mura. So kumbaga mas favorable pong pumasok habang bata-bata pa po tayo. Ngayon, para lang ba sa mga pamilyado ang life insurance? Definitely, kung may pamilya ka, mas urgent po talaga ito. Kasi na-explain ko kanina, 'di ba, bilang may umaasa sa iyo financially, kailangan meron ka talagang financial protection. Pero kung hindi ka pa naman pamilyado, single ka pa, meron po tayong different kind of life insurance. Yung mga tinatawag po na critical illness plan. Yan, masasuggest ko po, lalo na kung whether single ka o married, bata o matanda ka, kung kaya, kuha po nito. Kasi yung ganito pong insurance ang nagko-cover sa mga malalang sakit kagaya ng stroke, cancer, heart attack. And alam naman natin sa panahon po ngayon, kahit na mga nasa 30 pa lang, yung iba kong kakilalang kliyente, nagkakaroon na po ng ganitong mga sakit. So, mahal po ang gastusin sa mga ganong illnesses. Kaya kung kaya nyo na siyang simulan early, much better po. Hindi dahil gusto nyong mangyari yun sa inyo, 'di ba? But it's more of gusto mo lang i-make sure na just in case mangyari yun, may nakatabi, 'di ba? Kaysa naman kunwari, tumanda ka na, wala namang nangyayari sa iyo. Pagpatak mo ng 50 ng 60, bigla siyang nangyari. Wala ka ng chance kumuha kasi nandiyan na po yung sakit. Hindi ka na ma-approve sa insurance kung meron ka na ng mga ganong medical condition. Okay. So, pag nagkasakit ka na pala, halimbawa, may sakit ka na sa puso, halimbawa lang, hindi ka na pala ma-approve kung doon ka pala mag-a-apply, Ma'am Bea. Opo, medyo malabo na sir na na ma-approve tayo kasi ang tinitignan po namin dyan is yung health condition po ng tao. Kapag mas healthy ka, kapag mas bata ka, mas madali ka pong ma-approve. Yun po. Pwede pa Ang question. Yes, go ahead. Ano ang dapat isa lang alam sa pagkuha ng life insurance? But bago mo sagutin yan na Miss Bea, mag-break muna tayo. Pagpahingahin ka namin muna. Magkape-kape ka muna. Ang kasanggan ninyo sa negosyo, business natin to. Business natin to. Business natin to. 'Di ba? Business natin to. 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 Business natin
Biz. Dahil ang UNTV ay may advokasiyang tulong muna bago balita. Handa kaming mag-abot ng kamay sa nangangailangan. Sa panahon na kailangan ninyo ng rescue, maaari ninyong tawagan ang 911 UNTV. Handa kaming tumulong sa inyo. Ito ay sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Handa kaming tumulong sa inyo. Dial 911 UNTV. Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad, 1350. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Dahil business natin to. Ayun, nagbabalik po ang programang business natin to. At syempre live na live po tayo sa UNTV Radio La Verdad at sa business natin to on air. Facebook Live. At syempre kasama pa din natin live sa studio. Ay, hindi sa Zoom pala, di studio. Ang isang financial advisor, founder of the Savvy Pinay, si Miss Bea Pelayo Laderas. Magandang gabi uli, Miss Bea. Ayun. Good evening ulit, Sir Randy and Sir Manuel. Yes. Ayun. Anyway, akala ko ikaw ang Brother Manuel ang magbubukas ng show natin ngayong second half eh. Oo nga, pero napunta sa akin. tuloy-tuloy na tayo, kapartner Hadi. At yan naman talaga. Partner. Yes. At eto, may hanging question ka, kapartner Andre kanina, no? Nasasagutin ni Miss Bea, kapartner Randy. Ayun. Kanina kasi ang tanong natin bago ang mag-break, ano ba dapat yung isang alang-alang sa pagkuha ng life insurance? Miss Bea. Okay po. Actually po, ako para sa akin, whenever may mga clients po na nagtatanong, lagi ko muna silang ini-interview, no? Kasi magkakaiba naman po tayo ng sitwasyon sa buhay. And ang isa pong tinitignan kasi natin is, number 1, meron na po ba tayo kahit konting savings? Specifically po yung tinatawag na emergency fund, no? Kasi sa totoo po, yes, life insurance is for the big unfortunate events kagaya nga po ng pag nag-pass away o kaya po kapag nagkaroon ng mga malalang sakit, mga critical illness. Pero meron pong mga pagkakataon sa buhay natin na yung emergency medyo maliit lang. Hindi naman naabot sa punto na magpa-pass away po, 'di ba? So maganda, meron sanang nakatabi na konting emergency fund para sa mga ganong sitwasyon po. So that kung sakali man na mangyari nga po yung small emergency, hindi po kayo apektado sa pagbabayad ng inyong life insurance na premium o yung bill, buwan-buwan or quarterly. Diba po? So that's one. Sana may konting savings or emergency fund. Pangalawa po, syempre pagdating sa budget. Diba? Titingnan po natin yung cash flow po nung family
Sabi ko nga, maraming klase po ng life insurance, no? So, hindi kailangan na yung pinakamamahalin yung kukuhain natin. Kasi para sa akin, mas okay po na we start kahit maliit po yung coverage, basta meron. Ang mahalaga, you can sustain it in the long run. Kaya mo siyang panindigan, kaya mong mag-commit ng mahabang panahon. Ayun po. So, yun po yung mga importanteng bagay na kailangan nating i-consider bago kumuha ng life insurance. Yun. At kapag nakakuha na... Yes, Kapartner Arnie, go ahead. Pakituloy po. Gaano katagal ba bayaran yung isang life Yan. insurance po? Para sa mga nakikinig po. Ayan, good question, Sir Randy. Thank you for asking. Dahil iba-iba po talaga ang mga life insurance, dapat itanong nyo yan sa agent ninyo. Meron po kasi after 5, 10, 15 years, tapos na talaga. Guaranteed. Hindi ka na magbabayad, covered ka na ng pangmatagalan. May mga ganun po. Pero meron din mga life insurance na literal lifetime yung mabayaran. May mga ganun po. Kumbaga sila, pwede sa term insurance, o kaya sir, sa mga VUL po, lifetime yung charges sa mga ganitong policy. That's why, bago po tayo pumirma nung application forms, mag-submit ng requirements, mas mainam po na talagang tanungin yung agent, ipa-explain maigi, at basahin din po natin yung mga papeles na pinepresenta po sa atin. Yun. Maganda. Patungkol dun yung follow-up question ko naman, Miss Bea, no? Kapag ba hindi nila natapos yung duration ng paghulog sa life insurance, anong posibleng mangyari? Wala ba silang kahit magkano pwede makuha? Okay, thank you, Sir Manuel. Ito pong question nyo, very dependent on the type of plan na kinuha po nung person, no? Meron pong mga plans na kung hindi mo siya matapos bayaran, okay lang naman. Ang mangyayari po, bababa lang yung coverage. So halimbawa, instead na 1 million, posibleng 500,000 na lang. Pwede pong ganon. Meron ding mga plans na kung hindi mo siya matapos bayaran, maglalapse po talaga. At pag sinabi mong lapse na yung insurance policy, ibig sabihin, wala ka po talagang coverage at wala ka ring makukuha na marirefund. Kaya mahalaga po, sabi ko nga, budget-wise, di ba, mas okay na po na kahit ano lang, yung kumbaga komportable ka na itabi buwan-buwan. Yes. Para talaga siyang magiging bill na every month sineset aside nyo na so that it can be sustainable po in the long run. Alright. Salamat. Isa pang follow-up question, Miss Bea. Pwede ba, kapag kasi sinasabi nila kapag life insurance daw, pwede bang magamit ito sa sa hospital? Kapag nagkasakit ka, mas kapag critical illness. Okay, thank you, sir. Ayan po ay totoo po, merong mga life insurance na pwede nating i-customize para malagyan po siya ng mga coverage pagdating sa critical illness at pwede rin po yung sa confinement or sa hospitalization. Pero, syempre, the more na nilalagyan po natin ng mga additional benefits yung ating plan, expect lang po natin na yung cost nito o yung presyo nito ay madadagdagan din po. That is why mga financial advisors or mga insurance agents po, kailangan pinaplano po namin according doon sa budget din ng aming kliyente. So that we can make sure po na kaya nilang masustentuhan yung plan in the long run. Kahit na meron po nitong mga additional benefits. Ayun. Maliwanag yun. Itanong ko lang, bago dun sa isa pang tanong kasi tungkol naman, parang may kinalaman sa state planning. Pero dito ba sa life insurance ay kasama ba dito sa pinagpipilian yung halimbawa gusto ko lang ang insure sa akin ang kasi kung halimbawa singer ako, ang voice ko lang ipapa-insure ko. Pwede po ba yun, Miss Bea?
Okay. I think, sir, yung ganyan, di ba, usually sa mga artista po, o Opo, kaya yung feeling artista naman pinapressure ako. nila, yung legs nila, o kaya sa mga doktor, yung kamay lang nila, yung Yes. mga surgeon, di ba? I think yung ganyan po, sir, ay sa mga tinatawag na non-life insurance. Okay. No? Kapag sa amin po na life insurance company, by default, pag narinig natin yun, talagang death benefit po. Meaning kapag talagang nag-pass away. Yeah. Yun po yung amin talagang ini-insure. Yes. Kapag mga specific na body parts lang, most likely po sa non-life siya. Yan. Ayun So po. pwede rin pala at yan po ay sa Pilipinas, ano. Ito po, may kinalaman ba Ma'am Bea ang life insurance sa estate planning at may papel ba ito ang life insurance? Yes po. I think kanina na segue po no ni Sir Randy yung about sa estate planning. So reiterate ko lang din po dahil hindi ito masyadong napag-uusapan sa mga kumbaga sa regular na Filipinos po no. Kahit ano po ang maipundar natin na mga property, mga ari-arian, hindi po yan automatic na mapupunta sa ating mga anak. Kasi minsan sa mga western movies, 'di ba? Nakikita natin may last will and testament lang, tapos yun na. Pero sa Philippines po, it works differently. Kailangan po magbayad ng estate tax ng ating mga magmamana bago po nila makuha yung mga properties. Although again, better to consult a lawyer and a CPA para sa computations po nito, no? Pero ang maganda, kung may life insurance po tayo, especially kung marami ka talagang naipundar in this lifetime, you are assured na yung mga anak mo, hindi na nila poproblemahin kung saan po nila pupulutin yung pambayad doon sa estate tax. Because yung inyong life insurance, pag nag-pass away po yung tao, mapupunta yon sa mga anak or yung kanyang beneficiaries, di ba? And then they can use it to pay the estate tax to the BIR. At mapupunta sa kanila yung mga property po. Yun. Thank you. At kapartner Miss Randy. Bea, follow-up question. Sige, sir. Apo, ang life insurance po ba ay may tax? Okay. That one po ay depende kung siya ay irrevocable beneficiary or revocable beneficiary. Kapag irrevocable po, which is ano naman yan, sir, na isusulat yan kapag nag-fill out po ng application form. Kapag irrevocable ang beneficiary, non-taxable naman po ito. Pero kung siya po ay revocable, may special case po yan eh. Kung itong revocable beneficiary, hindi naman talaga siya tinanggal sa listahan throughout the duration of the policy contract. Tinitrato na rin po siya as irrevocable sa dulo. Kasi never naman po siyang inalis o pinalitan eh. So, in essence, hindi po siya taxable. Ayun po. Alright. But pwede ba siyang ngayon revocable, bukas irrevocable? Pwede po. Yes, sir. Kapag may mga ganitong changes, kailangan lang po natin siyang erase. Padadaanan natin dun sa ahente para maasikaso niya po ito. So, meron lang i-fill out na form and then mababago na po natin yung designation ng mga beneficiaries. Partner Manuel. Yes. Ito, kasi napakahalaga na napag-usapan natin dito sa radyo, online, kasi meron mga tao o kay mga kababayan natin, wala ngang oras sa ibang mga bagay, ito pa kaya. Wala silang makonsulta. Pero sa mga katulad mo, Miss Bea, gaano kahalaga yung katulad mo na natatanungan namin or pwede naming sabihin na what you call this, parang advisor or financial planner, gaano po ba ka-importante ang mga tulad nyo? Thank you, Sir Manuel. Actually, pwede sa day and age naman po ngayon, no, marami tayong resources online. Like ako po, digital creator nga po, naggagawa din ako ng mga videos and posts to educate people about insurance in general so that they can research first on their own. So okay naman po yun para at least may alam ka na bago ka makipag-usap sa mga agent. Pero syempre po,
bilang regular na tao, nakaka-overwhelm po masyado minsan, 'di ba? Kapag napakadami mo ding nabasa, hindi mo alam kung paano mo i-filter out yung mga information na nakikita mo. So doon po pumapasok yung expertise ng mga insurance advisors, no? Kasi ang trabaho po namin is una, i-assess po yung aming kliyente. Because again, we have different scenarios in life. 'Di ba? Iba-iba po tayo ng konteksto. So interview po and assessment talaga. And then base po sa aming assessment, saka po namin i-filter out yung mga plano na bagay po sa kanya o sa kanyang pamilya. And then of course, after namin i-filter out yun, saka po namin i-discuss yung mga pros and cons and sagutin yung mga questions po ng client. Para pag kumuha sila, talaga pong desididong-desidido na sila dahil na-review na nila lahat ng mga pros and cons ng mga plans po. Alright. Ayun, Miss Bea may nag-text sa akin ngayon gabi. Ito ang problema niya kasi, may policy daw siya 5 years ago. Yun nga lang, hindi siya nakapagbayad 2 years na. Pwede pa ba niya bang habulin daw yung kanyang policy? Pwede pa bang ituloy ang kanyang pagbabayad uli? Okay. Ang first step po natin dyan is, kasi dapat alam po muna natin kung anong klaseng policy ito, no? Meron po kasi tayo dalawa in general, kung yung VUL ba yan o yung may investment link or traditional insurance po ba yan. Depende po kasi kung anong klase siya ng insurance, doon natin malalaman kung pwede pa bang ituloy. Kadalasan po kasi kapag VUL o investment linked, basta po meron pa siyang fund value o yung account value niya ay hindi pa po zero, pwede pa niyang ituloy yon. Ngayon, kung hindi po siya sigurado kung ano po yung specifics ng kanyang policy, mas maganda po kung siya ay tumawag sa customer service or kung may contact pa po siya dun sa kanyang ahente, pwede niyang itanong dun para din mapakompute niya kung magkano po ba yung kailangan niyang bayaran just in case na pwede niya pang i-reinstate or yun nga po yung sabi niyo ituloy. Now, kung hindi na po kaya na ma-reinstate kasi medyo matagal na rin po, 'di ba? Parang 5 years ago ba or 3 years ang nakalipas. Ang ganito po. Opo, kung hindi na siya pwede ma-reinstate, pwede naman po siyang mag-apply ng panibagong insurance policy. Wala naman pong problema doon. But pwede possible pa din yung maging for example, hindi na kaya ng kanyang fund. Pwede pa din niyang buhayin yun later or talagang bago na talaga? Depende po siya sa insurance company. Kung kasi meron pong iba na up to 2 years lang na kunwari from the time na nag-last po yung policy, 2 years after, saka mo na, yun lang yung deadline mo para i-reinstate yun. Kapag masyado na po kasing matagal, posibleng hindi na i-allow. Kasi ibang-iba na po yung yung estado ng health mo, yung edad mo, ibang-iba na po versus 5 years ago. Right. Diba? Ang tinitignan po natin sa insurance application ay yung edad, yung health, yun po, yung current na scenario or current situation po ng kliyente. And sa totoo sir, kung let's say i-reinstate niya yan, halimbawa pwede pa po, medyo mabigat din sa bulsa yung 3 or 5 years, isang bagsakan mong babayaran yun eh. Kailangan mo talaga literal na bayaran isang bagsakan. Wow. So medyo masakit po. Oo nga, masakit. Ito pa may nag-text pa sa akin. Yung pet niya daw, pwede niya po ba daw bigyan ng life insurance? Meow meow. Okay. Sa amin po, sa Sun Life, we don't offer pet insurance. Pero meron pong ganyan, sir, sa market. Pwede niya pong i-search yan sa mga non-life insurance. Marami pong nag-o-offer ngayon ng tinatawag na pet insurance. Alright. Meron pong
Pwede pala yun. At least yung mga Yes. pet, kung may pet ka man ka partner Randy, pwede, no? Kaya lang, sa Pilipino, parang weird pa sa ibang mga Pilipino yan. Pero ang dami pa sana namin gusto itanong kay Ma'am Bea, kaya lang inabot na tayo ng oras para magpaalam. Pero bago magpaalam ka partner Randy, si Ma'am Bea, baka may mga events ka o na kailangan i-promote and your socials. Go ahead, Ma'am Bea. Yes po. To my fellow insurance advisors po, I will be launching an ebook soon and meron din akong workshops kung paano po mag content creation para sa mga financial advisors kagaya natin. So abangan nyo po yan this month. And sa mga listeners po natin, kung hindi pa po kayo nakafollow, you can search The Savvy Pinay po on Facebook, TikTok, and Instagram para sa mga videos po about insurance and personal finance po. Alright. Maraming salamat po. Isang digital creator and financial advisor, Miss Bea Pelayo Laderas. Thank you so much, ma'am. Thank you rin po. Salamat po. Thank you po. Yon, Ayun, partner Randy. Nako, Sige. maraming tayong natutunan about insurance ngayong gabi. Oo nga, yung mga nagpapadiscourage sa mga Pilipino, siguro kung may kakayahan naman na, bakit ba hindi ka partner Randy? Kasi nga sabi nga natin, unexpected na baka maya-maya ay may mangyari sa'yo. Correct. Mas maganda kung mas bata ka, yung kakagraduate mo lang, kuha ka na ng insurance. Iyon. Okay, mga edad. Sinasabi niya kanina may kasama ka na yun savings Sinasabi niya na ko kanina. Makakapag-save ka pa ng mas malaki. Tama ka dyan. Mas maaga, may kakayahan naman, may trabaho ka na, wala ka pang mabigat na karamdaman, mag-apply na kayo ng life insurance. At yun, pasalamatan natin kapag Randy mo nakasama natin yan si Carl de la Cruz. Kahit mag-isa lang siya, inapindot niya lahat ng pipindutin niya dito sa radyo at online. Nadali ni Carl de la Cruz. Maraming salamat. Ang ating EP naman, Miss Shelo Cotillon Tabian. Thank you so much. At Ma'am Cres, ingat po kayo palagi. Kapag Randy. At syempre gusto ko magpasalamat kay Kuya Daniel Dason, kay Ma'am Ana Wento, at syempre sa ating DP, DP JC Giuseppe, maraming salamat po. Ayun. Partner Manuel, out na tayo. Yes, kapag Randy. So magkita-kita ulit po tayo every Tuesday and Thursday, 7 p.m. hanggang 8 p.m. So mga partner, out na kami. Sa negosyo walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Maraming salamat. Paalam. Maraming salamat po. Good night.